Creationism. Ang teoryang ito ay kilala sa Creationism. Ang teoryang ito ay kilala sa tawag na teoryang panrelihiyon na mas pinaniniwalaan ng marami. Sa Biblia, sa aklat ng Genesis, ay ikinukwento kung paano nilikha ng Diyos ang lahat mula sa daigdig at mga bagay na narito, kasama ang mga halaman, hayop at tao. Anong teorya na may tawag na teoryang panrelihiyon na mas pinaniniwalaan ng... Ha? Ano? Creationism. Galingan mo. Catastrophism. Sa teoryang ito ay sinabi na ang iba't ibang kaganapan sa daigdig tulad ng bagyo, lindol at pagputok ng bulkan ay mga dahilan kung paanong nabuo ang lahat ng bagay na mayroon sa kasaysayan. Maraming pag-aaral ukol sa pinagmula ng mga lupain ay hinango mula sa rito ng maraming eksperto. Anong teoryang ito na may sinasabing may iba't ibang kaganapan sa daigdig tulad ng bagyo, lindol at pagputok ng bulkan ay mga dahilan kung paano nabuo ang lahat ng bagay na mayroon ang kasalukuyan. Anong teoryang yon, Aryan? Catastrophism. Very good. Transformism. Ang teoryang ito ay mas sumikat nang ipakilala ni Charles Darwin sa kanyang teorya ng evolusyon. Anong teoryang na pinakilala ni Charles Darwin? Transformism. Sino nagpakilala nun? Charles Darwin. Anong pinakilala ni Charles Darwin? Teorya ng Evolution. Dito ay pinaliwanag na ang bawat organismo ay nagsimula sa maliliit na ori hanggang sa umunlad at nagbago ito sa paglipas ng panahon. Sa ngayon na rin, sa pagbabagong nagaganap sa kanyang paligid kung saan siya naninirahan. Anong teoryang yon, Aryan? Huh? Teoryang, yung kay Charles Darwin, teoryang evolution. Transformism. Huwag sa kuwas husbands. Bisin mo. At pumayat. Lithosphere plates ng daigdig. Ang daigdig ay binubuo ng tinatawag nating yung unang layer ng daigdig. Ay, crust pala. Ang crust naman ay binubuo ng mga Plate. Sinasabing may mga pangunahing plate ang mundo at ang nakakapikto sa ating bansa ay ang Eurasian plate, kung saan nakapaloob ang dalawang malaking kontinente, ang Asia at ang Europa. Ano yung dalawang kontinente, Aryan, na pinapaloob ng kontinente? Dalawang kontinente na nakapaloob sa Eurasian plate. Huh? Philippine Sea plate. No. Ang dalawang malaking kontinente na nakapaloob sa Eurasian plate ay ang Asia at ang Europa. Ano yung dalawang kontinente, Aryan? Reset Europa. Anong tawag doon? Continent. Dalawang malaking kontinente na nakapaloob sa Eurasian plate, kung saan nakapaloob ang Indian subcontinent at ang Australia. Ang Pilipinas ay mayroon ding katamtamang laki na plate, ang Philippine Sea plate, na makikita sa may timog silangang bahagi ng Eurasian plate. Ano ang tawag sa plate ng Pilipinas? Philippine Sea plate. Saan matatagpuan ang Philippine Sea plate? Huh? Philippines. Saang banda ng Eurasian plate? Matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Eurasian plate. Ayan, bilisan mo! Ayan! Saan matatagpuan ang Aryan? Saan matatagpuan ang Philippine Sea plate? Saang bahagi ng Eurasian plate? Timog silangang Bahagi ng Eurasian plate. Sa dulong timog silangan ng Eurasian plate ay matatagpuan ang isang continental shelf.
Ano daw ang matatagpuan sa timog silangang Eurasian plate? Continental shelf. Ang sonda shelf. Ang isang continental shelf ang sonda shelf. Makikita rito ang mga bansa sa Timog Silangang Asya kasama ang Pilipinas. Sa nakaraang aralin ay nabanggit na ang Pilipinas ay bahagi ng Western Pacific Arc System. Saan bahagi ang Pilipinas, Aryan? Sa Western Pacific Arc System. Ano daw? Ano daw? Saan siya Pilipinas. What? Western Pacific Arc System. Ngunit, paano nga ba nabubuo ang mga 5 arco minutes. ito? I Paano don't ba know. nabubuo ang mga arco? May magsi 6 minutes Sa ilalim ng mga plate ay matatagpuan ang pangalawang layer ng daigdig. Ano ang tawag sa pangalawang layer ng daigdig, Aryan? Ano ang tawag sa pangalawang layer ng daigdig? Mantel. Mantel. Mainit na bahagi ito ng daigdig, kaya naman ang mga bato sa loob nito ay Magma. natutunaw. Nagiging dahilan ito ng paggalaw ng mga plate sa ibabaw nito. Ang paggalaw rin ito ay nagdudulot ng mga pag-uumpugan o collision ng mga plate. May pagkakataon ng ilang bahagi ng plate ay tumatama sa mainit na mantel. Hindi magtatagal, ang bahagi nito ay nagiging ano nangyayari sa pag-uumpugan ng mga sa mainit na mantel? Ano ang mangyayari sa bahaging yon? Sa pagkakaroon Aryan, ano ang mangyayari? Dahil tumatama sila sa mainit na mantel, ano ang mangyayari? Magiging magma. Dahil mas magaan ito, na itutulak ito papataas na madalas ay nagresulta sa mga pagsabog. Kapag ang ganitong proseso ay naganap sa ilalim ng katubigan, ito ay nagre-resultan sa pagkabuo ng mga oceanic plate at arc. Ano daw ang nabubuo, Aryan? Oceanic plate tsaka arc. Ang mga islang gumagalaw at kumikilos pahilaga ay tinatawag na Philippine Mobile Belt. Ano ang tawag sa islang gumagalaw at kumikilos pahilaga? Aryan? Ha? Ano ang tawag sa islang gumagalaw at kumikilos pahilaga? I don't know. Kasi you're not listening. Ang mga islang gumagalaw at kumikilos pahilaga ay tinatawag na Philippine Mobile Belt. Ito ang naging dahilan ng mga lokasyon ng mga lalawigan sa kapuluan. Ano ang tawag sa islang gumagalaw at kumikilos pahilaga? Ano ang tawag daw? PNB. Ano yung ibig sabihin ng PMB? Philippine Mobile Belt. Ang pagsilangang paggalaw ay nagresulta sa pagkabuo ng mga island arc ng Luzon, Negros, Sulu at Cotabato. Ang pakanlurang paggalaw naman ay bumubuo sa hilaga at timog ng Sierra Madre, Catanduanes at iba pang isla sa bansa. Mama. Ano?